Good morning. It's good to see you again. Wala kayo nung Sunday. Wala kami. Dahil nandun ako sa Makati, hindi kayo ang audience o mga kapatid. Brother Larry, Morning. it's good to see you again. Sa mga kapatid natin, alam kong tayo po ay nananabik sa salita ng Panginoon. Romans 8, buksan po natin verse 30. Romans 8 verse 30. Nais ko pong simulan sa immediate context, verse 28, 29, and 30. Ganito po ang pagkakasabi. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Opo Panginoon, salamat po sa iyo pong banal, dakila at marunong na layunin mula sa walang hanggan. Nangyari ang lahat ayon po sa iyong kalooban. Kaya naman, Panginoon, napakatamis po, napakinggan ang inyong mga salita kung paano ito ibinabahagi sa amin upang maunawaan namin ang lubos ninyong kalooban. Kaya pagpalain niyo kami ngayong umaga sa aming pong pag-aaral upang makita namin, maunawaan namin at maluwalhati ka sa buhay namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. May isang bata na isinilang na bulag. Amen, I'm sorry. Isinilang na bingi. Hindi nakakarnig at hindi nakapagsasalita. At habang siya'y lumalaki, napapansin niya ang kanyang sarili na nagkakaroon siya ng tampo, galit sa kapaligiran, sa kanyang mundo, sapagkat hindi siya maunawaan at hindi niya maunawaan ng malinaw ang kanyang kapaligiran. Maging ang kanyang sariling ina, mayroon siyang tampo, hinanakit, sapagkat hindi niya madama, hindi niya maunawaan kung paano sa minahal ng kanyang ina. At lumaki siya na nasanay siya sa ganong kalagayan, na hindi niya naririnig ang tinig ng bawat bagay, lalo ng tinig ng tao. At lumalaki siya na yun ang kanyang buhay. Minsan pinagtatawanan siya sa kanyang kapansanan. Minsan dinadagukan siya para tawagin na tumatawag ang nanay mo, hindi mo sinasagot. Nasasaktan siya. Ngunit ang nanay, dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak na mahal niya, ginawa ang lahat upang siya'y maoperahan. At naoperahan ang bata. Well, ngayon malaki na. At sa kanyang higaan, nung siya po ay tapos na sa operasyon, unang buka ng kanyang mata, agad niyang nakitang mukha ng kanyang ina. First time nakita niya ng kanyang ina na nakangiti, luhaan. At first time niyang narinig ang tinig ng kanyang ina na sinabi, "Anak, I love you." Nawala yung hinanakit ng bata. Nagsisi siya sa kanyang paghinakit sa kanyang nanay.
Sapagkat narinig niya, nakita niya na mahal niya ang kanyang, mahal siya ng kanyang ina. Kaya agad niyang inakap ang kanyang nanay at siya'y nagpapasalamat. Simula noon, ang batang ito na lumalaki, masaya, nananabik sa nanay, gusto laging kausap, gusto laging kapiling umaawit dahil naunawaan niya na ang tunay na buhay. Ganyan din po ang pagkakatawag sa atin ng Diyos sa kanyang doktrina na tinatawag effectual calling. Tayo po'y nasanay sa mundo ng laman, ng kasalanan. At alam natin, ito ng buhay natin, tayo'y patay sa espiritual na kaunawaan. We are dead spiritually. At akala natin, yun ang buhay natin, masaya tayo sa mundo, masaya tayo sa sanlibutan, masaya tayo sa ating likas na kalagayan. Ngunit tayo'y bulag, bingi, patay sa espiritu. Hindi natin naunawaan ano bang tunay na buhay sa espiritual at hindi natin nadama. Ngunit isang araw, tayo po'y inupirahan ng banal na espiritu. At namulat tayo, nakita natin ang mismong karian ng Diyos na nandito sa lupa. Naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Ayaw na nating humiwalay sa Diyos. Yan po ang doktrinang mabisang pagtawag ng Diyos. Effectual calling. Now, nalaman natin nakaraan ang ating pong faith, the faith, yung ating pong buong pananampalataya na napapaloob po sa order of salvation. Sa order of salvation, diyan natin makikilala kung sino ang Diyos. Lahat ng maaari nating makilala, andyan po sa ating pananampalataya. So yung ating pagsabing pananampalataya, alam natin kung ano yon. Sapagkat maraming tao nagsasabi, basta ako nanampalataya sa Diyos. Pero ano yung sinampalatayaan mo sa Diyos? Ano yung pananampalatayaan yun na iyong titindigan, kakamatayan? Hindi mo intindi. At ito'y tinuturo lamang sa atin ng salita ng Diyos. At yan po ang tinatawag ng kaayusan ng ating kaligtasan. At ang kaayusan ng kaligtasan, order of salvation, ay mayroon pong dalawang kaayusan. Una, ito ay tinatawag na logical o logical order. At ikalawa ay chronological order o chronological na pagkakasaayos. Na pag sinabing logical, mga kapatid, ayon sa plano ng Diyos mula sa walang hanggan, siya'y pumili ng kanyang mga tao. Unfair ba ang Diyos na may pinili siya sa kaligtasan? Bakit hindi unfair? Wala pang mundo eh. Wala pang tao. Plano ng Diyos, banal na plano na siya magliligtas at doon pa lamang wala pang tao, wala pang batayan, wala pang nakikita, ay pumili na siya ng mga tao. Yun ang plano niya. Ngayon yung plano niya, kailangang maisagawa. Kaya yung plano niya, kasunod nito, order, ay ang pagtawag. Effectual calling. At yung kanyang mga tinawag, kanya itong ipinanganak na muli, regeneration. Hindi pwedeng mauna ang regeneration bago ka piliin. Hindi rin mauna ang pagkatawag bago ka ikapiliin. Maraming naniniwala ngayon, sasabihin nila, ako ay na-born again dahil pinili ako. Maling doktrina. Hindi ka pwedeng ma-born again hanggat hindi ka muna pinili at hindi ka muna tinawag upang ikaw ay ma-born again. Yung po yung logical order. Maayos na pagkakasunod-sunod ng pagliligtas ng Diyos. Plano niya, gawa niya. Walang bahagi ang tao.
Chronological order naman ay nababatay po sa karanasan ng panahon. Pagdating po sa pagpili ng Diyos, that was from eternity past. Gawa ng Diyos yan. Pero pagdating po sa pagkakatawag, yan po ay nararanasan ng tao na marahil tinawag siya, narinig niya ang tawag, nangyari ang tawag sa kanya, baka nangyari 1 oras nakaraan. O di kaya 1 linggo ang nakaraan bago niya narinig. O maaaring 1 buwan niyang nakaraan bago niya narinig yung tawag. At ganoon din pagkatawag sa kanya, siya ay naipanganak na muli. Maaaring ang kanyang kapanganakan, naranasan niya 1 oras nung makarinig siya ng pangangaral, hindi pinanganak siya muli. O di kaya 1 linggo o 1 sermon. Pagkatapos yung kanyang pagkakatawag, siya ay pinanak na muli at siya ngayon ay siya ay na-convert. Conversion, ito'y nakasalalay sa karanasang panahon. Maaring nung ikay nakarinig ng pangangaral, instant, sa preaching, 1 hour after, 2 weeks after, o di kaya naglalaba ka, naligo ka, nag-excursion ka, after 1 month, doon mo na feel ang tawag sa ng Diyos, muling kapanganakan at ikaw ay na-convert. Yun po ibig sabihin chronological, nakadepende sa panahon. Pero yung logical, sunod-sunod po yun. Mayroon pong cause and effect. Mayroon pong dahilan at mayroong layunin o epekto. Kaya pag ikaw ay pinili, natural ikay tatawagin. At kung ikay tinawag, natural ikaw ay papanganak na muli. At kapag ikay pinanak na muli, natural ikaw ay magbabago, magsisisi ka ng kasalanan. At natural ikaw ay i-justify. Justification by faith. Ikaw ay sasampalataya. At dahil ikaw ay na-convert and justify, ikaw ay na-adapt. Naging anak ka ng Diyos. At pagiging anak ng Diyos, then you are sanctified. So, mula po sa number 1, sa logical, mga kapatid, nagsimula po sa eternity past. Ito po yung pagpili, pagtawag, kapanganakang muli, conversion, justification, sunod-sunod. Pero simula naman sa calling, effectual calling, hanggang adoption, yan po ay gawa ng Diyos, pero may tugon na ang tao. Pagdating po sa regeneration, siya po'y nagsisisi, kaya conversion, nanunumbalik siya sa Diyos, at siya'y sumasampalataya, kaya siya inaring ganap, justification by faith, hanggang adoption. Pero pagdating sa sanctification, continuous yan, walang katapusan yan, hanggang sa glorification. Kaya may tinatawag na pang-siyam, pang-walo, na order is perseverance of the saints. Dito natin makikita kung sino yung totoong Kristiyano sapagkat siya'y nababanal, nababago siya araw-araw. At siya'y nakapagtitiis hanggang wakas, anumang problema, anumang karamdaman, nagagawa niya lahat ng paraan upang siya makapagpatuloy sa pagiging banal hanggang siya po ay mag-glorified kasama ng Panginoon. Yan po ang order of salvation. At yun po ang nilalaman ng ating pananampalataya. Kaya ba yung sasabihin mong, ako'y sumasampalataya sa Panginoon? Sumasampalataya ka sa object of our faith, si Jesus Christ. Pero pag sinabi mong, ako'y may pananampalataya, alam mo ang iyong pananampalataya. Yon ang order of salvation. Kaya ako ganito dahil ako'y may pananampalataya. Hindi ako natatakot mamatay sapagkat ako'y may pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin na alam mo ang iyong kaligtasan. So faith cometh by hearing. Hearing by the words of Christ or the word of God. Kaya itong Romans 8 na ating binasa, mga kapatid, ay bahagi ng mas malawak na talakayan sa katiyakan ng kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Kung tawagin yan, is the golden chain of redemption.
Yun po yung malagginintuang tanikala ng kaligtasan, dugtong-dugtong, logical and chronological redemption. Isang hindi mapuputol na pagkasunod-sunod ng mga hakbang ng kaligtasan na pawang gawa lamang ng Diyos. At isa rito ang ating tatalakayin, the effectual calling. Ating unawain ang mabisang pagtawag ng Diyos sa atin. Pag sinabing mabisa, hindi maaring hindi mangyari. Pag ikay tinawag ng Diyos, makikita at makikita sa buhay mo na ikaw ay totoong Kristiyano. Okay? So, upang ipaalam ang kahulugan nito, yun ang layunin sa atin ngayong umaga. So, dalawang aspeto, general and particular aspects po ng mabisa o effectual calling. Now, tignan natin ang tatlong pagpapatibay ng pagkakatawag sa atin. Tatlong pagpapatibay ng pagkakatawag sa atin. Number 1, ang pagtawag ng Diyos sa atin ay nagmula sa kanyang walang hanggang layunin. Ang pagkakatawag sa atin sa kaligtasan ay nagmumula sa kanyang eternal purpose. Natignan nyo ang mga tao, magagaling, mahuhusay, matatalino. Ang sinasabi nila, nasa tao lang yung kaligtasan. Kung kailan mo gusto, maligtas ka. Kapatid, kaibigan, bulag ka pa sa katotohanan. Napakayabang mo pa. Sapagkat ang totoong kaligtasan hindi ipinagmamayabang ng tao dahil hindi ito gawa ng tao. Ito'y gawa po sa walang hanggang layunin ng Diyos. Basahin natin again verse 29 and 30. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una, ibig sabihin, pinili na ng Diyos before the foundation of the world, kilala niya na. Ibig sabihin ng kilala, inibig niya na. Mayroon ng mundo o world or sanlibutan ng mga pinili ang Diyos before the foundation of the world. That's why John 3:16 says, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son." So makikita natin, naunawaan natin yung John 3:16 ngayon, sino yung world doon? Bagamat dalawa pong kahulugan, the world itself, the cosmos, and the world of the elect. Alam natin iniibig ng Diyos yung buong daigdig sapagkat siyang naglikha nito. Ito'y nasira lamang nung dumating ang kasalanan. But God still loved His created world. Lahat ng bagay, pati tao. But in the context of salvation, alam natin kung sino yung world na yun sa John 3:16. Ito yung sinasabi sa 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una, ang kanyang inibig nung una pa. Now, paano sabi yung nakilala dyan, inibig? Now, tignan natin ang context nito. No? Mayroong context sa Genesis chapter 4 verse 1. Nung si Adan, kinilala niya si Eva at si Eva ay nagdalang tao. So, ano ibig sabihin ng kinilala? Pag-ibig, inibig ni Adan si Eva, kaya siya ay nagkatawang tao. Mayroong relasyon. Mayroong intimate relationship. Before the foundation of the world, ang God, mayroon na siyang intimate relationship with you. Sa ikaw, na pinili ng Diyos. Kaya ang sabi, ulitin ko, 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak na si, ano ibig sabihin doon? Itinalaga na maging Kristiyano. Maging katulad ni Kristo. Okay? Yun ang layunin ng Diyos. Eternal purpose of God. Sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming mga kapatid. So therefore, may purpose bakit nagkatawang tao si Kristo, Diyos na makapangyarihan, Espiritu, pero sadyang nagkatawang tao, for what purpose? Maging panganay siya sa lahat ng mga Kristiyano.
Kung sino si Kristo, yun din ang mga Kristiyano. Kung uupo si Kristo sa trono ng kalangitan, kasama rin uupo ang mga Kristiyano. Yan ang purpose, eternal purpose. Kaya sa verse 30, at yaong mga itinilaga niya ay kanya namang tinawag. That's why, tinatawag niya ang kanyang mga pinili isa-isa sa iba't ibang panahon. Sa iba't ibang panahon. Sa paanong paraan? Malalaman natin mamaya paano tinatawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. He justified. Pag sinabing ganap, mga kapatid, as if walang kasalanan. Malinis talaga siya dahil yung righteousness ni Christ, yun ang ibinibihis doon sa mga tinubos ni Kristo. Kaya pagtingin ng Father, ng Ama, sa mga pinili niya, malinis, banal. But sa ating realidad, sa ating buhay, tayo po ay nakakagawa pa ng actual sins sapagkat tayo nasalaman pa. But in the eyes of God, you are holy. You are separated for Him. You are sanctified for God. Kaya kahit madapa ka, madungisan ka, tatanggapin ka ng Diyos sapagkat sanctified ka by the blood of Jesus sa Kanyang anak. Kaya nga, ang sabi, at ang mga itinuring na ganap, sila yung niluwalhati din naman niya. So makita natin na ang pagkakatawag ng Diyos sa atin, kabuuan natin, ang kaligtasan natin ay mula sa eternal purpose of God. Wala sa atin, mga kapatid, yabang-yabang natin, nako, kung kailan ako gusto, dali naman maligtas eh. Basta gumawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na. Wow! O di kaya magpapako ka rin sa krus, gayahin mo si Kristo, ligtas ka na. Wow! O di kaya sumama ka sa malaking relihiyon, ligtas ka na, magpalista ka. Wow! Yung ba yung pananampalataya mo? Napakababaw. Kanya nga, mga kapatid, dapat maunawaan na hindi lahat ng tao ay tinatawag sa mabisang pamamaraan para sila'y maligtas. Yun lang. So sa pagtawag ng Diyos, hindi lahat ng tao ay natatawag sa mabisang pagtawag para sila'y maligtas, bagamat sila nakakarinig. Ang mabisang pagtawag ay nakatuon sa mga taong itinalaga ng Diyos to be like the image of His Son, Jesus Christ. Bago pa man ang sanlibutan. Tignan niyo kung gaano po kadakila yung kaligtasan natin. Tapos minamani-mani lang natin, nagsisinungaling tayo sa Diyos, gumagawa tayo ng maraming dahilan, hindi natin nabibigyan ng value yung eternal purpose sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Matthew chapter 22 verse 14, many are called, but few are chosen. Lahat ng tao sa mundo tinatawag ng Diyos sa kaligtasan. But few are chosen. Unfair bang God? Unang-una, hindi pwede maging unfair ang God sapagkat ang kanyang pagpipili ay walang batayan sa anyo o kalagayan ng tao sapagkat wala pang mundo at wala pang tao. At ikalawa, hindi rin siya unfair sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at patungo sa impyerno. Lahat, walang tao, wala kahit isa na matuwid. Lahat patungo sa impyerno, and yet God intervenes. Siya'y nakialam eh. Kasi patungong lahat sa impyerno yung kanyang ginawa perfect in the beginning. But because of sin, mapapahamak lahat. So God intervenes. Yung kanyang pinili ay kanyang tinawag. Ngayon, yung mga tinawag, yung mga hindi tinawag, sabihin ba nila, unfair ka God, ba't hindi mo ko tinawag? Tingnan nyo lang yung mga bulaklak sa parang gaganda, yung mga tulips, iba-iba itong bulaklak. Ngayon, ang mag-boyfriend, mamimili ng bulaklak.
Pipiliin niya yung nasa puso niya, yung kanyang nakikita, yung damdamin para sa kanyang minamahal, pipiliin niya. Sisigabin bulaklak, unfair ka, ba't hindi mo ko pinili? Ganun ang tao tulad ng damo at bulaklak. Magpapasalamat yung pinili, wow! Sa kabila ng aking kalagayan, pareho lang kami, matutuyo mamayang hapon, pero pinili mo ko para ipresenta sa girlfriend mo, sa minamahal mo. The same with us. Wala tayong mapagmamalaki, ngunit pinili tayo ng Diyos para ipresenta tayo sa kanyang dakilang anak at banal na anak na si Kristo. Kaya, kung ikaw, kapatid, ay tunay na tumugon sa gospel, tunay na sumampalataya sa ebanghelyo, sa pangangaral, mga kapatid, may pananampalataya ka. Anong klaseng pananampalataya? Nakapagliligtas na pananampalataya, bunga ng regeneration. Lahat ng tao may pananampalataya. Pero kung lahat ng tao may pananampalataya, ibig sabihin, ligtas lahat? No. Many are called, but few are chosen. Ang sino lamang yung may totoong pananampalataya, sa lihim nating pananaw, sila yung pinili, tinawag, at inupirahan ng puso. Regeneration. So, hindi lahat ng sumasampalataya ay totoong tinawag. Kaya makikita natin sa buhay nila, dinadaya nila ang kanilang sarili. Dinadaya nila kanilang sarili. Hindi ito, pag tayo nakatugon na may panampalataya, hindi ito dahil sa ating talino. Hindi ito sa pinag-aralan. Magna cum laude ka man. Pero kung patay ka spiritually, maaaring sumampalataya ka, maaaring manawala ka, pero ibig sabihin, hindi ka maliligtas sapagkat hindi yan saving faith. Kaya hindi ito sa katalinuhan, kundi sa eternal purpose of God. So yun po yung katotohanan. Ang pagtawag ng Diyos sa mga naligtas ay buhat sa kanyang walang hanggang layunin. Ikalawa, ang pagtawag ng Diyos ay gawa ng banal na espiritu sa puso ng tao. So dito natin makikita, i-clarify natin, doon po sa calling, sa pagtawag po, ito po may dalawang uri ng pagtawag. Kung tawagin, yung una is general, pangkalahatang tawag. Ikalawa is particular or effectual. Okay? Pangkalahatan, mga kapatid, paano tinatawag ang lahat ng tao? Para sa lahat ng tao, sila'y tinatawag, kung tawagin, common grace. Common na biyaya, walang pinipili. Tulad po ng CR. Pag sinabing CR, alam natin para sa lahat ng uri ng tao yan. Mababae, malalaki, kahit na alanganin, at bata, matanda. Common, para sa lahat. Ang gospel, ang pangangaral ng salita ng Diyos is, ito yung kasangkapan ng Diyos sa pagtawag sa lahat ng tao. General calling. Bakit po general calling? Upang lahat ng tao ay may pananagutan. Ibinigay sa kanila ang tawag ng Ebanghelyo, pangangaral, pagpapaliwanag, pag-iimbita sa mga Bible study, tungkulin ng mga magulang anak, dumalo ka sa pag-aaral para mapakinggan mo, tungkulin nating lahat na lahat ng tao ay dapat makarinig ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon, sapagkat tungkulin nating lahat yan. Kaya mga magulang, tungkulin yung dalhin ang inyong mga anak, tungkulin yung dalhin ang inyong mga magulang, tungkulin yung dalhin ang inyong mga mister, asawa. Tungkulin nating lahat na sila'y maupo sa pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat yan ang paraan ng Diyos sa pagtawag. General calling. Who knows, hindi natin kilala kasi kung sino yung mga pinili ng Diyos. Sabi nga
Sa panahon ng Spurgeon, wala namang nakatatak na letter E sa noo ng mga tao, pinili. Yan, elect. Yung isa naman, non-elect, N-O, no. Hindi pong ganun. Tungkulin natin na dapat sila'y magsisi. At kahit hindi ka tinawag o binago sa puso, magsisisi ka sa kasalanan mo. Yan ang bunga ng common grace sa iyo. Kaya maraming ang mga kriminal hindi nagbabago na, hindi na mapatay muli. Paminsan-minsan na lang. Mga lasenggo, hindi na umiinom ng isang case na beer kada araw, isa na lang. Dahil sa pamagitan ng katotohanan ng napapakinggan, sila pinababago, pero not necessarily sila po naligtas. Acts 17 verse 30 to 31, ganito po ang pagkakasabi. Acts 17 verse 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng dako, na magsisi. Paano sila makapagsisisi? Kung mayroong manumbat sa kanila na tabak ng salita ng Diyos. Makapagsisi sapagat itinakda ng Diyos ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ni Kristo o lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ipinapangaral ng Ebanghelyo na si Kristo'y muling nabuhay. Hayag sa lahat ng tao yan, na sino mang sumampalataya kay Kristo, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ginagawang katawanan, dula, ang dakilang Ebanghelyo ng Diyos, ang grasya ng Diyos, the common grace of God. Pinagtatawanan nila. Kung kailan lang sila may panahon sa kapapasok sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kunwari Kristiyano, daw! Pero sabihin ko sa iyo, kung ikaw yan, tinutukoy ko ngayon, magsisi ka sapagkat darating ang tinakdang kamatayan sa iyo. Wala ka ng pagkakataong magsisi pa. Binigyan ka na ng Diyos ng lahat ng paraan, lahat ng pagkakataon para makapagsisi ka sa iyong kasalanan. So yun po yung general calling. Maraming tinawag, but few are chosen. Paano natin makikilala? Malaman na ikaw nga ay isa sa mga tinawag ng Diyos. Kasama ka sa general, kasama tayo. Papasok po yung tinatawag na effectual calling. Yung mabisang pagtawag, particular, isa-isa. Tinatawag ng Diyos. Ito yung pagkilos ng banal na espiritu sa puso ng tao habang nakikinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung tawagin yan, ipinapanganak ka sa espiritu. At ang espiritu ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay espiritu. At ang espiritu nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalayaan at buhay. Kaya nga napakahalaga po ang makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. So effectual calling ay gawa ng banal na espiritu sa puso upang gisingin ng tao sa kanyang pagkakatulog. Gisingin ng tao sa kanyang pagkakabulag sa mundong ito. Operahan siya ng banal na espiritu upang makita niyang kagandahan na at matamis na tinig ng kanyang Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya.
ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yun po yun. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo. Dahil kay Kristo na ating sinampalatayanan, ibinigay sa atin ang biyayang iyon. Kung wala si Kristo, apart from Christ, we are nothing. Kaya ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo, Jesus, bago pa nagsimula ang mga panahon. Kita niyo, before the foundation of the world. Doon pa lamang sa walang hanggan, mayroon ka ng personal relationship with God through Christ. Verse 10, subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang, o Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalang kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ating napapakinggan. So, ang buhay po natin ay may tutulad natin sa isang bulag na bata kanina. Siya'y tulog. Tulog sa spiritual. Tingnan niyo isang taong tulog, pagka naghihilik yan. Ganun the same with us, naghihilik tayo sa mundo. Lahat ng ating kaligayahan sa mundo, nakasemento yung dalawang paan natin sa mundo, sapagkat ito daw ang pag-asa natin, pera, salapi, katanyagan, eskwelahan, lahat ng karunungan, pinagmamalaki natin, nakapako tayo, tulog tayo dyan. Ang isang tulog na tao na naghihilik, mag-ingay man ka dyan, naghihilik pa rin yan. Maliban kung alugin mo, gigisingin mo, magigising siya. Ganun din ang buhay natin, malibang gisingin tayo ng banal na Espiritu. Doon lamang tayo magigising. Pero sa ingay ng mundo, sanay tayo dyan. Tulad ng batang bingi kanina. May hinanakit siya sa mundo, hindi siya maintindihan, hindi niya rin maintindihan ng marami. Hindi na naririnig. Hindi niya madama ang pag-ibig ng kanyang ina. Ngunit siya po, nung siya po inipirahan, unang tingin niya, kita na agad niya ang tamis ng mukha ng kanyang ina at tinig, I love you, son. At nagsisi siya. That is conversion. Na, yung sama ng loob niya sa kanyang nanay, mahal pala niya ako, dama ko ngayon. At kinakap niya, that is justification by faith. He loved his mother. Kaya tayo nakakasampalataya sa Diyos. At dahil tayo po ay sumampalataya at tayo po ay na-convert, faith and repentance, tayo naging anak ng Diyos. We are adopted by God. So ano ibig sabihin ito sa atin? Kung ikaw ay Kristiyano o believer na mananampalataya na at nakakaunawa na ngayon sa Ebanghelyo, sa Gospel, kung ano yung layunin ng Diyos sa iyo before the foundation of the world. Hindi sa katalinuhan ng eskwelahan, ng UP student, kundi dahil binuksan ka ng banal na Espiritu. Tanda natin, gawa ito ng Diyos sa iyo. Wala kang may pagmamalaki. Ang kailangan mo magbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao na hindi mo pinagmamalaki ang sarili mo. Sapagkat ikaw ay naging Kristiyano dahil sa biyaya ng Diyos. At pangatlo, ang pagtawag ng Diyos ay may bunga. May bunga ng pagsunod sa Diyos. Tanong ko sa iyo, how many percent sa 100%, ilang porsyento sa loob ng 100% ikaw sumusunod sa Diyos? Nagagawa mo ba ang 100%? Ako hindi. Nagagawa ko ba or natin ba 80%?
Maybe. Marahil. Nagagawa bang sumunod sa Diyos? 60%. Maraming tataas ang kamayan. At makikita natin ang kaamuhan ng mukha nila. Nasusunod po ang Diyos? 30%. Mas marami magtataas. 10%. Wala nang mukhang iharap yan. Sapagkat lahat ng kapintasan na sa kanya na. Palainom, palahubog, palaaway. But still Christian. Chismoso, chismosa. Nasa media palagi, TikTok, TikTok, TikTok. Sayaw-sayaw. Gupit ng mundo, gupit niya. Tabas ng buhok, mundo. Tabas ng baro, tabas ng dila. 10% Christian. Pero dapat lumalago. Panong paraan? Sanctification. Pag-aral natin yan sa panahon. Alalahan natin na ang pagtawag ng Diyos ay hindi nabibigo, kaya nga tinawag effectual calling. Laging epektibo. Saan? Sa mga pinili. Pero sa mga professing Christian daw, matagal ng Kristiyano, daladalang pangalan Kristiyano, pero sa katotohanan, hindi talaga nakaranas ng operasyon ng banal na Espiritu sa kanyang sarili, pinagmamalaki na siya'y Kristiyano, na siya'y membro ng iglesia nito, na siya'y dumadalo, laging dumadalo kung saan-saan. Pero totoo talaga na Kristiyano, Acts 2, verse 41 to 42, sila'y sumampalataya sa pangangaral salita ng Diyos, sila'y nagpapabautismo, at pagkatapos sila ay nagiging sakop ng isang lokal na iglesia. At sa kanilang pagsakop sa lokal na iglesia, nananatili sila, pinagsisikapan nila, proskartereo, pinagsisikapan nila ang mga doctrine, pag-aaral ng apostol, ang pagkikipag-fellowship sa iglesia, sa kapatiran, ang pagdadalo sa Lord's Supper, at maging sa prayer meeting, pinagsisikapan ito. Sapagkat yun ang tanda ng bunga ng pagkakatawag sa kanila. Kung Kristiyano ka, pawardi-wardi, kung saan sa ka dumadalo, hindi ka Kristiyano. You're not a Christian. Mismong buhay mo nagpapatuto, mismong salita, bibig mo nagpapatuto. You're not a Christian. Nagdadala ka ng pangalan ni Kristo sa kahiyan, sapagkat kung saan-saan ka nakikita. Sapagkat ang totoong Kristiyano ay may bunga ng pagsunod kay Kristo. May bunga ng pagsunod kay Kristo. Kaya nga, effectual calling, hindi po kailanman nabibigo. Hindi nabibigo. Laging epektibo sa mga pinili niya. May pagbabago ang kanyang buhay. John 6:37. Ganito ang pagkakasabi. John 6:37. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, ang sabi ni Jesus Christ, nagpapatotoo si Kristo mismo. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Uhaw palagi. Sabik palagi. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. So mayroon tayong assurance na tayo po'y totoong Kristiyano na hindi mawawalay kay Kristo dahil nakikita sa atin ng paglapit sa Kanya. Sumusunod sa Kanya palagi. At ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, ano pong pagkakasabi? Gusto kong himayin po ang mga verb dito, ang mga adjectives dito. Napakalaga pong paliwanag ito, mga kapatid. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, yung salita pong nakay Kristo ay isa pong pandiwa. Ang ibig pong sabihin, present time, ikay nananatili kay Kristo, tuloy-tuloy kay Kristo. Ang iyong relasyon. At ang sabi,
Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Yan po ay past tense. Ibig sabihin, simula sa Paul. Sa lahat ng nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi na mawawala. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ibig sabihin, lumipas na ang iyong dating pagkatao, ang iyong kasalanan, lahat ng kabulukan ng buhay mo, tinatalikuran mo, lahat ng ugali mo, tinatalikuran mo na. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, yan ang tanda ng bunga ng pagsunod. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yung salitang naging bago, sa Greek tense yan is aorist, active, indicative. Ang ibig sabihin, nangyari na sa buhay mo na ikaw ay bago na. At mismo ikaw sa buhay mo nakikita active. Indicative, sabihin, nakikita tuloy-tuloy hanggang ngayon. Nagbabago ang buhay mo. Hindi pwedeng hindi ka magbago. Sa ugali, sa paningin, sa taste, ano pa man. Nakikitang nagbabago yan sa buhay mo. Huwag mong sabihin, ito na ako dapat nyo akong... Hindi po yan ang ibig sabihin ng talatang yan. Ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay lumilipas na. Tignan, nakikita, behold! Nakikita sa buhay mo patotoo. Lahat ay naging bago. Simula nung ikay maging Kristiyano, lahat ay nagiging bago. Yun po ang ibig sabihin ng talatang yun, mga kapatid. Kaya ang pagtawag ng Diyos ay may bunga ng pagsunod. Namumuhay ka sa pag-ibig. Tulad po ng magnet. Tayo po, nung tayo po yung maging Kristiyano, naging magnet tayo Maliit na magnet. Ang magnet, pagka nadidikit po sa bakal, boom! Hinihila ng bakal yan. Gustong-gusto ng magnet na dumikit sa bakal. Kahit saan siya punta, kahit ano pang dami ng buhangin dyan, nakahadlang sa kanya. Pero pag mayroon pong bakal, bang! Yan ang Christian. Ano mang problema, ano mang pagsubok, ano mang trials, hindi ka nagpapadaig. Lagi kang nasa Diyos. Yan po yung bunga ng pagiging Kristiyano. So, ano pinapakita nito sa atin, mga kapatid? Sa bawat believer. Ang pinapakita rito, alam nyo? Number 1, tanungin mo sarili mo. Ask your question, yourself. Tanungin mo. At ikaw ang sumagot. Ako ba'y namamagnet kay Kristo? Ako ba'y namamagnet sa gawain ng pagsamba? Sapagat ang pagsamba ay nasa loob ng katawan ni Kristo. Ako ba'y namamagnet sa prayer meeting? O nagre-repel ako? Negative against positive. Ping! Kung oo, na namamagnet ka, tanong pangalawa, buhay mo ba'y nagpapakita ng bunga ng pagsunod sa pananampalataya? Mas marami tayong katwiran kaysa masakit ang ulo, masakit ang katawan, nahihilo ko. Mga kapatid, sanay na ako dyan. Hindi ako nagpapadaig sa ganong katwiran sapagkat nararanasan ko ngayon. Hindi ako nagmamalaki, nagmamatas, kundi nais ko lang makita ninyo yung hidden bilang isang leader. Ang isang leader, hindi nagpapakita ng kahinaan. Nakikita mang siya mahina, pero hindi pinapakitang sa'yo lang magagawa. So, naunawaan natin ngayon ang effectual calling. Logically, hindi ka pwedeng tinawag hanggat hindi ka muna pinili. At dahil ikaw ay pinili, natural, ang epekto nun, ikaw ay tatawagin. At kapag ikay tinawag, anong kasunod nun? Ikaw ay papanganak na
muli. At sa kapanganakang muli, doon mo makikita ng Diyos, ang tao ay nagbabalik loob sa Diyos, nagsisisi siya ng kanyang kasalanan. At the same time, siya'y sumasampalataya kay Kristo. Yun po, mga kapatid. At salamat sa Panginoon sa mga sandaling ito ng Banal na Espiritong siya nagpapaliwanag sa ating mga puso sa mga katotohanang ating napapakinggan. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ginaganap namin, Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus. Kung kami totoong mga alagad niya, mananatili kami sa kanyang salita. At ang sa kanyang salita ang magsasabi sa amin ng katotohanan at katotohanan lamang ang siya makapagpapalaya sa amin. Nawa, Panginoon, panghawakan namin ngayong umaga na may kabanalan ang pagkakatawag namin, Lord. Ito isang dakilang biyaya sa buhay naming makasalanan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.